Okay, isang mapagpalang umaga sa ating lahat muli. So, ipagpatuloy po ang ating pag-aaral ay ang ating pag-usapan ngayon ay ang pananampalataya, ang susi sa tunay na pagsisi. So, kahapon natin na pag-usapan yung pagsisi. Ang pagsisi ay isang pagbabago ng direksyon, yung tinatawag na metamilumay, nang ibig sabihin no turning back. Isang pagsisi, ang pagsisi ay tunay na pagtalikod, hindi sa pagbabalik sa dating mong buhay sa mga nakaraan, kundi ito isang paglimot, pagtalikod sa kasalanan at pagbabago ng isip. Ang purpose upang mabuhay para sa Diyos. At magsisimula ito sa isang desisyon na tumatalikod sa kasamaan, sa kasalanan. So, kung ikaw ay nahirapan na makalaya sa isang kasalanan, maring alipin ka nito. So, pag sabing alipin kasi, ito po ay from the Greek word doulos, bandage, nakagapos o nakatalik. Bandage of sin. Bandage of sin, di ba? So, pag sabing alipin, mahirapan ka talaga. Kasi sa panahon noong mga tao, pag sila'y alipin, may mga sila, may mga hikaw sa ilong, o may kadina sila sa liig. At pagsalitang alipin, wala silang karapatan na, kumbaga wala silang kalayaan. Kahit parang anong PDL, no? O kahit anong gawin, kaya ang bilanggo may kalayaan pa, may panahon pa na umabot ka ng 30 to 40. Ang alipin, wala kang yan. Forever pala. Ang bilanggo, mayroon pang kumbaga mayroon pang, lalo pag may kamag-anak ka, may kumpigan ka, may kamag-anak ka, may mataas na opisyal ka, maaaring hindi ka pwede nilang galawin. Pero pag sabing alipin ka, sunod-sunuran ka. Kasi binabayaran ka ng malaking halaga nila. Maliban na kung ikaw ay palalayain ng iyong amo, yung Panginoon. Ang pagsisi ay parang isang mahirap na bagay, no? Ngunit isa-alang-alang ang sinasabi ng Biblia. So, pag sabing isang alang, talagang palagahan natin, no? Na ang kabaitan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisi. Ngunit, sabi sa Roma chapter 2 verse 4, ang isa pang talata na nagngangalan sa atin, na nagpapapala sa atin na ang Diyos ay matiyagang naghintay na tayo ay magsisi. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9 to 3, no? So, ang Panginoon ay talagang nandoon, nagtitiyaga. Pag sabing nagtitiyaga, para bang nagtitiis. Talagang hihintay ng Naghihintay, para ba nagpupursige. Talagang siya, hindi, kumbaga sa nandoon yung kanyang kasigan. Okay, so sabi daw, ang iyong Ama sa langit ay hindi naghanap ng mga paraan upang ikaw ay maparusahan, no? Oo, ang Diyos ay makatarungan. So, God is our justice. Ngunit, sabi doon, isinalang-alang ang sinasabi ng Biblia na ang kabaitan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisi. Ang iyong Ama na sa langit ay hindi naghanap ng mga paraan upang ikaw ay maparusahan. Oo, ang Diyos ay makatarungan, ngunit siya rin ay isang mapagmahal. No, purihin po ang Diyos. So, isa sa pinakapangyarihang larawan ng pag-ibig ng Diyos ay makikita sa talinghaga ng halibughang anak. So, makita po natin yung halibughang anak, no? Sa Mateo, sa Lucas chapter 15. Lucas? Sa Lucas, makita po natin yun. 15 verse 20. Na matapos magbago ng isip ang anak, siya ay tumugon pauwi sa bahay. Ang sabi ng Biblia, habang siya ay malayo pa, nakita niya ng kanyang ama at tumakbo at niyakap siya at hinalikan. So atin po makita doon na
Sa kabila na kinuha niya ang lahat ng mga arian, nilustay niya, inubos niya lahat ang kanyang arian, hiningi niya pero binigay naman ng kanyang ama. Pero noong after na matapos na maubos yung kanyang kayamanan, ng kanyang paglulustay, lahat naubos na, doon niya realize na nung walang-wala na, na-realize niya na mas mainam pa, mabuti pa ang aking tanag, mabuti pa yung mga tulong na aking ama. Pero ako, dito, halos yung pagkain ng baboy ang kanyang kinakain. Kaya ang sabi niya, babalik ako at tatawagin ko na at anong sabi doon? Na ay huwag na ako niyo ituring natin yung bilang iyong anak. Ituring mo bilang isang alipin. Pero ang ama ating pumakita doon, nung lumapit po ang libughang anak na yon, ay hindi nagpatubili o naglawang isip o nagsasabi na, huwag ka nang babalik dito, ang tigas sa ulo mo. Pero anong ginawa nung nagsisi, nakita ng ama na siya ay taos pusong nagsisi, nagbalik loob, na huwag mo na akong ituring bilang isang anak, ituring mo ko bilang isang alipin. Pero ang sagot ng ama, tawagin niyo ang bihisan niyo siya. Sinuotan ng singsing, kinatayan siya, pinaghandaan siya, niyakap siya, binigyan ng sandalyas. Ganon tayo kadakila ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Nasa kabila na tayo po ay nalayo, naligaw ng landas. Pero naroon ang kamay ng Ama na pinakita na hindi niya tinitingnan kung ano man tayo kamali, gaano man ang ating mga kasalanang nagawa. Ang tinitingnan ng Diyos kung gaano ka na taos pusong magbalik loob sa Kanya. Naroon ang Kanyang dalawang kamay na handa niya tayong tanggapin. At ang Diyos kailanman ay hindi nanulumbat sa mga tao na tunay nagbalik loob sa Kanya. Sapagkat nais po ng Diyos na tayong lahat ay mapanumbalik sa Kanyang piling. Kaya nga kung ikaw ay mananalangin, no? Ang Diyos ay matiyagang naghihintay ng may bukas na mga bisig para sa Kanyang mga anak. Bukas sa Kanyang mga bisig na handa Kanyang yayakapin, yayapusin. Na kaya kung minsan hindi natin naranasan ang pagmamahal, minsan naghahanap tayo ng pagmamahal sa tao, sa kapwa o kanino man, pero nandiyan ang Diyos ang tunay na nagmamahal sa atin. Nakahanda ang Kanyang mga bisig para tayo yakapin, na iparanas ang Kanyang pag-ibig, pagmahal kung wala man nagmamahal sa atin sa ibang tao, sa Diyos natin mahayap at matagpuan. Na nagnanais na umuwi at manumbalik. No? Yan ang isang Panginoon talaga naghihintay lang sa mga tao ngayon. Kaya nga ang trabaho lang natin, ang gagawin lang natin ngayon, maghayag at maghayag ng salita ng Diyos, sapagkat nais ng Diyos na marami pang iligtas, na handa niyang yakapin itong mga tao nito, niyapusin niya, na sila ay umuwi lamang sa Kanyang presensya at manumbalik lamang. Naghihintay ang Panginoon kasi marami siyang pinili, tinawag at hinirang. Pero tutugon lang ito kapag mayroong naghahayag ng mabuting balita. Ang kailangan lang ay pagpakumbaba sa ating bahagi. So wala tayong ibang gawin, no? Magpakumbaba lang. Accept katulad ng isang kumigalsan. Ang ginawa niya na hindi siya nagsasabi na babalik ako kasi anak mo ako. Ako ang bunso mong anak. Hindi. Ang ginawa ng isang prodigal son ay nagpakumbaba siya. Na ang sabi niya, huwag mo akong ituring na isang anak. Ituring mo lang ako isang alipin. Yung humble, yun ang nais ng Diyos, yung pagpakumbaba sa ating bagay. At yung kung salitang pananampalataya upang maniwala na ang isang mapagmahal na Ama ay dinggin ang ating matapat na pagsusumamo. At hindi lang tayo dinggin ang ating pagsusumamo, lilinisin tayo sa ating kasalanan. No? Yan ang makapangyarihan ng Diyos, naglilinis ng ating kasalanan. Naglaan ng sandali ngayon upang magsisi. Kaya kailangan talaga ang pagsisi na pakalagayan. Ano ang purpose? Upang baguhin ang ating isip, ang ating puso, at tumalikod sa anumang na naghihiwalay sa atin sa Diyos at sa mga yung salitang nakapaligid sa atin, no? Nakano sa atin. So, kailangan talaga yung pagsisi, pagtalikod ay napakalagayan na ito po ay anumang na naghiwalay sa iyo sa pagkakasalanan po natin, yun po ang naghiwalay sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya lagi po nating hingin sa Diyos na panalangin na
Lagi nating sabihin, Ama, naniwala akong mahal mo ako. Pag tayong tinalangin, sinasabi ng iyong salita na ang iyong pagtitiis at kabaitan ang siyang umaakay sa akin tungo sa tunay na pagsisi. Kaya ako ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob. So, pag tayo lumapit sa Diyos, sasabihin natin, Lord, ako'y lumalapit sa iyo ng may kababaang loob. Hindi pwede tayo magmataas, magmayabang at magmakuri o pagmamalaki sa Diyos. At umaamin sa aking mga kasalanan, na napakalaga yung pag-amin. Lord, inaamin ko po ang aking kasalanan. Nagkakasala ako laban sa iyo. Nagpapasalamat ako sa pagpatawad at pagtitiis ng aking kasalanan, no? So dapat tayo magtiwala lagi kay Kristo. Amen. Na siya ang nagpapatawad sa ating mga kasalanan at determinadong sundin siya, no? Kaya sabi, di ba, pinag-aralan natin yung Panginoon. Pagsalitang Panginoon, siya ang master, siya ang hari, siya ang nasusunod, siya ang may control. Lahat ng desisyon natin ay sa Kanya nanggaling. Anumang desisyon natin, anumang will at gusto ng Diyos, siya ang dapat, hindi yung will natin. Not our will, but the will of God. Sapagkat kung ang will ni God ang ating nasusunod, tiyak at sigurado tayo ay magtatagumpay. Siya para sa natitirang bahagi ng ating buhay. Yung natitira ating buhay ngayon, ilang taon na tayo? 64, 58, ako 50. Yung natitirang buhay natin ngayon ay para lang sa Kanya. Wala nang iba. Sa paano pa tayo mabubuhay kung kukunin natin ni God? Sa ganoong paraan, makikita natin ang Diyos at muling masusumpungan ang kapayapaan. Amen. Kaya minsan, mga tao ngayon gulong-gulo, balisang-balisa sa lahat ng pangyari sa mundong ito. Bakit? Dahil hindi pa sila nanumbalik sa Diyos. Ang mga taong wala sa Panginoon, ito yung mga taong magulong-gulo, laging balisang-balisa, at walang kakuntintuhan sa anumang bagay na nasa kanila na. Kaya dapat po natin ispasa sa pamuhay na tayo po'y nagsisi na, ang salitang pagsisi, ito po yung mga nagbagong buhay, pagbabago ng direksyon ng buhay, dahil sa pagtatalikod sa kasalanan, pagbabago ng isip at puso, at isa-isang desisyon na gagawin mo at sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya kailangan ang iyong mga nababagong kasalanan na kumukontrol sa iyong buhay at nagpapalayo sa iyo sa Diyos, no? Kilalanin ang iyong mga nakatagong kasalanan. Ang ibig sabihin, alamin mo, baka Lord, mayroon pa akong kasalanan na nililihi. Bakit hindi ko maranasan ang kapayapaan, hindi ko naranasan ang puso? Bakit hindi hanggang ngayon hindi pa ako makasunod? Bakit hanggang hindi pa ako lumalago? Bakit ngayon bansok pa rin ako? Ang tagal ko na sa pagiging Kristyano. Almost 20 years na. Bakit hanggang ngayon? Bakit mayroon pa tayong natatagong lihim na kasalanan? So nais po ng Diyos yun ay ihayag, ilantad natin sa Kanya. At sabi doon, magpapalayo sa iyo, sa Diyos, yung mga kasalanan niya na lihim na ginagawa natin. Yun ang dahilan ng papalayo natin sa Diyos. At hindi mo na maranasan ang kapangyarihan o presensya ng Diyos. Kung bakit ang mga panalangin natin hindi na masyadong dininig o hindi nadinig dahil ang kasalanan nating dahilan. Magsisi at humingi ng kapatawaran sa Panginoon upang magkaroon ka ng bagong simula. Yun. Bagong simula. Hindi mahalaga kung nabigo tayo sa nakaraan. So, hayaan natin yung mga nabigo sa nakaraan. Huwag mo natin isipin yon. Amen. Maaari ngayon isipin natin na pag tayo lumapit sa Diyos kailanman ay hindi ka mabibigo. No? Sa taong wala sa Panginoon, maaaring madalas nabibigo o sa taong tunay na nagtiwala sa Diyos, hindi nabibigo. Maaaring tayong nagsimulang muli kahit anong oras. Pwede tayo magsimula kahit anong oras. Anong nais ng Diyos na gawin mo ngayon para sa Kanya? Kung nais na gawin ng Diyos, Lord, gawin mo sa akin ito, Lord. Lagi ko maranasan yung eagerness na paglilingkod sa iyo. Kung maaari, kaya yun mga kapatid, no, na ang pagsisi ay napakalaga sa lahat sapagkat ang Diyos hindi po niya tinitingnan kung gaano kalaki ang iyong kasalanan sapagkat sinasabi ng Biblia na malinaw kahit gaano kalaki ang iyong kasalanan, kasing laki ng bangko o maging isang laki ng isang bansang Pilipinas ang iyong kasalanan, pero ang dagat hindi mo masukat. Kasing lawak
ng dagat ang kapatawaran at ang pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Amen. So, salamat sa Diyos dahil tayo kinahabagan niya sa kabila na tayo dati mula sa putik. Inuhangot niya tayo doon, ginawang ginto. At mula sa dilim, dinala tayo sa kilagilalas na kaliwanagan. So, ang pagsisi, napakalaga yan. Yan po ay dapat lagi nating, kasi lahat ng tayo, hindi naman tayo perfect. So, alam ko po tayo pinatawad ng Panginoon at dapat natin i-share at ibahagi din to sa iba, sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon para sila ay magbalik loob sa Diyos. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito, sa oras ito, sa ating pong pagkinig at pag-aaral sa salita at mamaya po ay dadako naman po tayo sa pagkapanginoon ni Jesus. Pagbabago ng relasyon, no? Yan naman yung pagbabago ng relasyon, napakalaga yon. Yun po ang ating pag-uusapan naman po mamaya. So, God bless po at pagpalain po tayo ng Panginoon.